So mga bagay na dapat mong isipin at gawin sa mga panahon na hindi nagpaparamdam sa iyo ang isang lalaki. Yes mga girls, medyo mahirap po ito. Lalo na kung tinatanong mo sa sarili mo kung anong dahilan, kung anong nagawa mo, kung bakit bigla na lang hindi siya nagparamdam, kung bakit ilang araw na o ilang linggo na siyang hindi nagbe-message sa iyo at tipong nag-iisip ka na, nababagabag ka na kung ano na bang nangyari sa inyong relasyon. Kapag ganyan mga kamamayang ginagawa sa inyo ng isang lalaki at hindi nyo alam kung ano ba yung nagawa po ninyong kasalanan, ibig sabihin, sinasadya po ng isang lalaki na hindi magparamdam para mag-alala ka, para kung ano mang isipin mo at maramdaman. So sa mga ganyang bagay, sa mga ganyang sitwasyon, kung tinitiis ka ng isang lalaki at talagang hindi nagpaparamdam, may mga bagay akong isi-share sa inyo, sasabihin sa inyo na makakatulong para sa ganon, mabaliktad ang mga nangyayari o mga pangyayaring pinagdadaanan mo ngayon. Na tipong siya naman yung maghahabol, okay? At tipong siya naman yung mag-iisip para sa inyo. Pero mga kamamay, bago ko po sabihin yan, bago ko po i-share sa inyo yan, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. Kahit na ano, malaki po yung tulong yan pagdating sa ating channel na ito. Kaya kung nagawa niyo na po yan mga kamamay, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na dapat mong isipin at gawin sa mga panahon na hindi nagpaparamdam sa iyo ang isang lalaki? So number 1, kailangan mo munang i-evaluate ang sitwasyon. Yes mga kamamay, bago ka gumawa ng kilos, hakbang, o kung anumang bagay pagdating sa inyong relasyon, isipin mo muna. I-evaluate mo muna, tanungin ang sarili mo, isipin ang mga nangyari, ang mga nakaraan kung bakit hindi siya nagparamdam. Okay? Isipin mo, may nasabi ba akong mali? May nagawa ba akong mali? Nag-away pala kami nung nakaraan kasi hindi kami magkaintindihan nung ganitong desisyon. Ayaw ko naman, gusto niya. Kaya kami nag-away tapos hindi siya nagparamdam. So pero kung wala namang dahilan, bigla na lang siyang hindi nagparamdam, o sabihin natin nahuli mo siyang may ka-chat, tapos bigla na lang siyang hindi nagparamdam, kapag ka ganun, kailangan intindihin mo. Okay? Kaya pala hindi ito nagparamdam, nahuli ko pala itong nambababae. Pero kung iisipin mo, siya na yung may kasalanan, siya pa yung hindi nagpaparamdam. Kapag ka ganun, huwag mo siyang kikibuin. Huwag kang magsusorry. Kasi siya yung may kasalanan eh. Sa ganyang paraan mga kamamay, maiiwasan mo. Okay? Na mag-isip pagdating sa kanya. Basta wag mo lang siyang isipin ng isipin. Kung siya yung may kasalanan, bahala siya. Kung siya yung lumalayo sa iyo, bahala siya. Kung siya nag-iisip, bakit siya lalayo? 'Di ba? Siya na nga may kasalanan, dapat siya nga yung mag-sorry eh. Kapag kaganyan, i-evaluate niyo muna yung sitwasyon. Kung alam niyo na meron yung pangyayaring ganun, okay? Kaya pala siya lumayo dahil ganito, so maganda na alam mo kung ano yung dahilan. I-evaluate niyo muna, isipin niyo muna kung bakit siya hindi nagpaparamdam. Kung valid, edi hayaan nyo. Pero kung hindi valid, hindi naman tama yon. At ngayon, magpuproceed tayo sa tips number 2. Isipin mo na hindi ka dapat mas naghahabol ng sobra. After nyo pong ma-evaluate ang sitwasyon, kung wala naman kayong kasalanan, kung tutusin, siya nga yung may kasalanan eh. Bakit siya pa yung lalayo? Isipin nyo, hindi nyo kailangang maghabol ng sobra pagdating sa kanya kung alam nyo naman na wala sa inyo ang kasalanan. Di ba? Ba't kayo maghahabol? Wala naman kayong kasalanan. Kung tutuusin, dapat baliktad eh. Siya dapat yung naghahabol. Siya dapat yung, bumubuntot sa iyo ngayon. Siya dapat yung lumuluha, nagmamakaawa para patawarin. Pero bakit siya pa yung lumayo? Siya pa yung hindi nagparamdam. Nag-iisip ba yun? Mga girls, mag-isip din po kayo kung tama kayo ng taong minahal, kung tama yung lalaking pinili ninyo, kung bakit mataas ang pride, na sa halip na siya yung mag-sorry dahil siya yung nakagawa ng kasalanan, siya pa yung may ganang lumayo, hindi magparamdam, hindi mag-message, umiwas, mali naman yata yun. So madalas, isipin nyo lang po at gawin na dapat hindi kayo naghahabol sa mga taong nakagawa sa inyo ng kasalanan. Hindi nyo kailangang, habulin yung mga tao na yun dahil lang sa mahalaga sila para sa inyo. Hindi. Sila na nga yung gumagawa ng kasalanan, bakit kailangan nyo pang habulin? Sila na nga yung nagkamali, kayo pa yung kailangan magmakaawa? Mali naman yata yun. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag nyo po silang hahabulin kung hindi sila nagpaparamdam, lalo na kung sila ang nakagawa ng kasalanan. Know your value. Okay? So next, isipin mo na hindi kanya matitiis
Kung hindi siya nagparamdam, kung hindi ka talaga niya kinikibo ngayon, ilang linggo na, huwag mong pilitin. Unang-una siya yung may kasalanan eh. Siya yung gumawa ng pagkakamali at pinili niyang mambabae. Bakit mo kailangang habulin? 'Di ba? Isipin mo lang na hindi ka niya matitiis. Kasi the more na iniisip mo na, bakit hindi ito nagpaparamdam? Bakit may kinakaya nitong tiisin ako? Lalo ka lang mahihirapan. Lalo lang hihina yung loob mo. Lagi mo lang isipin, kung sino yung mali, siya dapat yung magsosorry. Kung sino yung nakagawa ng kasalanan, siya dapat yung naghahabol. Yan ang isipin mo. Isipin mo na hindi kanya matitiis kasi siya yung nagkamali. Siya yung hindi nagparamdam. Siya yung nakagawa ng kalokohan, kaya siya dapat ang bumalik, hindi ikaw. Kasi kapag ikaw yung nagsorry, ikaw yung humabol sa mga maling tao, sa mga nakagawa ng kasalanan sa inyo, bababa ng bababa ang value ninyo pagdating doon sa taong gusto nyo. Okay? Hindi kesyo nagkamali sila dahil sa gusto nyo, dahil ayaw nyo mawala sila, hahabulin hindi. Hindi tataas ang value ninyo. Hindi mangyayari na mas pahahalagahan kayo ng isang lalaki kapag kaganon. Lalo lang bababa ang tingin, lalo lang kayong hindi igagalang at irerespeto. Kaya hanggat maaari mga kamamay, isipin nyo na hindi nila kayo kayang tiisin o hindi nila kayo matitiis sapagkat sila yung gumawa ng kasalanan. Pero kung dumating yung time na sila na yung may kasalanan pero kaya pa rin nila kayong tiisin, ibig sabihin lang nun, hindi genuine ang pag-ibig at pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. Kaya nilang mabuhay, kaya nilang mawala ka, at yun ang masakit na katotohanan. Mahal niyo sila, pero hindi nila kayo kayang pahalagahan. Huwag niyo nang ipilit ang sarili. Huwag niyo na masyadong habulin pa. Masasayang at mauubos lang ang inyong panahon at oras sa mga maling taong kagaya nila. Okay? So, for this time, isipin niyo muna na hindi nila kayo matitiis kung kayo ay mahalaga pagdating sa kanila. Kaya huwag maghahabol. Hindi niyo kailangang ipilit ang inyong sarili sa mga maling tao. Okay? So next, hayaan mo siya na makapag-isip-isip muna. Okay, sabihin natin na na-evaluate mo yung sitwasyon kanina. Nalaman mo na meron palang problema talaga siya. Namatay pala yung kanyang aso. Okay, mahal na mahal niya yon. Kaya pala hindi siya nagpaparamdam, dinamdam niya. In-evaluate mo nga yung sitwasyon Nalaman mo na kaya pala siya hindi nagpaparamdam kasi may pinagdadaanan siya. So, hayaan mo muna siyang makapag-isip-isip, hayaan mo muna siyang makarecover sa kanyang pinagdadaanan. Hindi yung, okay, may pinagdadaanan na nga yung tao, iniwanan niyo pa. May pinagdadaanan na nga yung tao, nagalit pa kayo. So, intindihin niyo muna. Kaya nga lagi ko sabi sa inyo kanina, nung una, i-evaluate niyo muna kung bakit hindi nagpaparamdam yung tao. Kasi merong dahilan, may ibang dahilan, hindi lang tungkol o para sa inyo palagi, merong ibang dahilan. Gaya nga nito, namatay nga pala yung kanyang aso, kaya talagang nawalan siya ng ganang mag-reply, magparamdam, kasi nga, yung kanyang damdamin na-focus dun sa kanyang mahal na aso, mahal na alaga, kung kaya't gano'n na lang ang naging trato niya sa iyo, which is valid namang reason yon, valid namang dahilan yon pagdating sa iyo. So, after mong ma-evaluate ang sitwasyon, nalaman mo na gano'n nga ang pangyayari, so hayaan mo muna siya. Mag-isip-isip muna siya, magmuni-muni, at hayaan mo nang makarecover hanggang sa maging maayos ulit. Magpaparamdam ulit yan, tatawag ulit sa iyo yan, hihingi yan ng sorry. Babe, pasensya ka na. Hindi na kita na priority nung nakaraang linggo kasi sobrang sakit lang talaga yung pinagdaanan ko So, syempre, kung inunawa mo siya, inintindi mo siya, magiging maayos pa rin kayo. Kaya hanggat maaga, evaluate ang sitwasyon at intindihin, hayaan mo muna siyang makapag-isip-isip. Okay? So, next. Gamitan mo siya ng no contact rule kung kinakailangan. Okay? Sabihin natin mga kamamay na ang isang lalaki toxic Siya na nga yung gumawa ng pagkakamali, siya pa yung lumalayo. Siya na nga yung gumawa ng kasalanan, siya pa yung may ganang magalit at hindi magparamdam. Kapag kaganyan, dapat mo na siyang applyan ng no contact rule. Okay? Para magtanda, para mag-isip, para talagang makita mo rin kung ano man yung kanyang nararamdaman para sa iyo. Minsan kasi, masyadong ma-pride yung lalaki. Okay? Gusto niya, siya na yung nakagawa ng kasalanan, ikaw pa yung maghahabol, which is hindi naman yung tama. Kapag ganun, masyado ng toxic yung lalaki. Kaya kailangan mo nang i-apply ang no contact rule pagdating sa kanya. Para sa ganun, ma-appreciate talaga niya ang pagkawala mo. Makita niya talaga ang halaga mo. Doon lang makikita ng isang lalaki sa pag no contact rule mo ang halaga mo. Diyan na siya mag-i-start na maghanap, mag-iisip, kung bakit bigla ka talagang nawala,
Kasi ang isang lalaki, saka siya magsisisi kapag na-realize niya lahat-lahat ng mga bagay na nangyari na. Halimbawa, iniwanan mo siya, hindi ka na nagpaparamdam, doon pa lang niya makikita ang halaga mo. Kasi ikaw, okay ka eh. Lahat ibinigay mo sa kanya. Hindi ka naman toxic, hindi ka naman nanlalalaki, hindi ka naman sakit sa ulo. Kaya pag lumayo ka sa kanya, after 1 week, after 2 weeks, or a month, doon pa lang niya makikita ang halaga mo. Kasi makikita niya ang hirap ng sarili niya kapag wala ka. Ang hirap kapag sa umaga, pag dadating siya galing trabaho, galing pang gabi, wala pang luto, siya pang gagawa ng lahat. Pero kung nandiyan ka, ikaw na magpo-provide para sa kanya. Ikaw na magluluto, ikaw na maglalaba, di ba? Kaya hanggat maaari mga kamamay, i-apply nyo ang no contact rule kung talagang hindi nagpaparamdam ang lalaki. Lalo na kung may kasalanan sila at ang tagal na hindi nagpaparamdam at hindi rin nagsosorry, no contact rule na. Ang kailangan nyo i-apply sa kanya. Para sa ganyan, magtanda ang lalaki. Okay? And last, huwag niyong kalimutang humingi ng tulong sa Diyos. Okay? Halimbawa mga kamamay, talagang mahal niyo yung lalaki. Gusto niyong bigyan ng pangalawang pagkakataon kasi mahal niyo eh. Hindi naman niya sinasadya ang mga pangyayari. So, naghihintay lang kayo na mag-sorry. So, kapag ganun mga kamamay, sa araw-araw, humingi kayo ng tulong sa Diyos. Kasi kung ang isang lalaki man ay masyadong matigas, sa tulong ng Diyos, walang imposible sa kanya. Kaya niyang hawakan ng puso at isipan ng isang tao. Isang taong galit, isang taong hindi nakakapag-isip ng maayos, kaya niyang ayusin yan. Basta wag lang kayong tumigil ng paghingi ng tulong, tawag, pagdating sa kanya. Ang Diyos naman, lagi lang nandyan. Ang gusto lang niya, lumapit ka sa kanya, humingi ng tulong, okay, para tulungan ka at gabayan. So sa ganyang paraan mga kamamay, yung mga lalaki na hindi nagpaparamdam, malay mo mamaya, pagising mo, may message na sa iyo dahil dahil sa ginawa na ng Diyos ng paraan para maging okay kayo. Hanggat maaari, huwag kayong magdadalawang isip na humingi ng tulong sa nasa itaas kasi walang imposible pagdating sa Kanya. So yun lang muna sa ngayon mga kamamay ang ilang mga love advice na maaari kong i-share sa inyo para sa ganun ay makatulong kung talagang ang isang lalaki ay hindi nagpaparamdam. Tinitiis ka at medyo tumataas ang pride pagdating sa inyo. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamamay and thank you for watching.